Hello, what's up mga lods? What's up mga lods? Ngayon tayo magbabalik. So, pasensya na dun pala. Buti na lang may nagpaalala sa YouTube, nag-comment sa YouTube na hindi niya ma-download yung mismong template na in-upload ko. Sorry, pasensya na. Ngayon ko lang din na buti na lang may nag-comment talaga sa aking YouTube. So, kasi pala, pinush ko kasi siya dito sa ating GitHub desktop. So kapag dito mo kasi siya pinush papuntang GitHub, so magiging private yun folder na. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ba i-public yung naka-private na folder sa ating GitHub. So ito kasi, ayan, mapapansin mo may word na public, so it means pwede mo ma-download dyan. Pero pala sa YouTube ko kasi inano ko lang din kasi ako kasi maano ko yan. So dito is yung link dito is naka-private pala to sa aking GitHub. So ayan. So ngayon iano natin yan. Gusto natin pupuntahan ko muna yung ating yung ano na yun, pre-evacuation. Click ko lang yung, so ito napansin nyo is naka-private kaya hindi ma-download nung na inanood ng aking video. Hindi niya daw ma-download yung folder ng pre-evacuation center. Ngayon kasi naka-private nga, pasensya na. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin i-public yung naka-private na galing sa GitHub. So ngayon, click ko lang to, yung mismong ito, yung pre-evacuation center na yun. Ngayon, para ma-download nyo to, punta lang tayo dito sa settings bago tayo mag-continue doon sa system. Ngayon, pag napunta na kayo dito sa settings, click nyo naman to dito sa side nya, yung collaborators. Yung collaborators. Click nyo lang yan. After nyo maklik yan, punta kayo dito sa who has access. So, click natin tong manage. So, ngayon napunta na kayo dito, di ba? So, punta naman kayo dito, ito, itong change repository visibility kasi naka-private nga yan, ayun o. So, need natin siyang i-change. So, change to public. May limitaw. So, click nyo to, I want to make this repository public. So, click, tapos I have really understand this effect. So, yan. So, click nyo lang yan, yung button na yan, make this public. So, check natin ngayon. So, wala din dito yung parang lock. So, click natin yan dito. Dito na natin click sa rekta. Check natin kung napansin nyo, kanina na naka-private. So, na-public na natin. So, ngayon, pwede nyo na download to o ma-clone yung ating. So, sorry, pasensya na po. So, buti na may nagpaalala sa YouTube at nag-comment. So, yun, pwede nyo na po magamit yung ating template. So, ang template na yan is ito din yun. So, wala yung function. Template lang. So, ito, ang pinaka-final nga natin na to, kung mahintay nyo, is i-upload ko rin ulit ito sa GitHub natin. Pero, may mga function na ni Laravel. So, yun. So, tara! Punta na tayo dito. So, yun. Ngayon, ang goal naman natin is yung edit tsaka yung delete. Punta lang tayo ulit dito sa ating ginawa kanina. So, admin. So, ano natin? User. Yung route natin is user. Tapos, gawa na tayong route dito sa ating evacuation sa web. Tapos, gawa tayo ng copy tayo ng isa dito. Edit. Ayan, copy tayo ng isa lang dito. Copy natin, tapos paste natin dito. Ngayon, syempre ano tayo ng parameter dyan na ID. So, tama naman yan. So, babato tayo ng ID. Pero, ang ano natin is user. Edit user. Kasi isa na kayo dun sa nangyari dun sa kaya hindi nyo nagamit yung template. So, yun, na-private kasi natin. So, ayan. Yan, nasa part 20 na hindi ko rin na agad napansin yung nag-comment. So, yan. Copy lang natin to. Paste natin dito. Yan, edit. Sabi user edit. Tapos, edit
edit user. Edit user. Salamat sa nagpaalala. So, ayun, edit user. Ngayon, gagawa na natin to ng function. Gawa natin ng function to. Punta tayo dito sa ating admin controller. Gagawa natin ng public function. Tapos, paste natin dito. Ayan. Tapos, edit lang naman to. So, parang ganito. Ganito, yan. So, copy lang natin to. Copy ko na ito mga to. Copy lang ako ng isa dito. Goal lang natin is kung palabasin natin yung single data. So, nag-error siya kasi wala akong binato dito na ID. So, ngayon, siyempre, ang ilalagay mo dyan is yung user. Kasi user tayo. So, barangay wala na itong iba. Evacuation. Select all. Need natin munang yan na to. Copy ko muna to. Need ko i-paste dito. So, tanggalin ko lang tong isa. Yung marami na yun, sorry, isa tuloy. So, copy natin compact. Tapos, edit user. Taka ko ba't ang dami ng laman ng compact natin. So, yan. Tapos, so, mag-ano lang tayo ng edit user. So, wala pa tayong ginawang edit user. So, copy ko lang to. Gawa muna tayo ng edit user. Yan. Punta tayo sa views. Sa views, meron kasi akong admin folder. So, gawa tayo ng panibago. Edit user.blade.php. So, yan. Parang hindi natanggal yung parang mali. Wait lang. Double yung double na yung ating dalawa. Ayan. So, edit user yung tooldoc dalawa. So, ngayon, ang gawin natin is i-copy ko lang yung saan yung ginawa natin add. Yan. Buong ito. Copy ko muna. Paste ko lang dito sa ating edit user. Yan. Yan. Pinis na natin. Ibabato natin dito yung ID. Mamaya. Tapos, yan. Edit user na yan. Natin. So, although hindi na natin pag ito kailangan. Check muna natin to Ito muna yung ano natin. Oo nga, parang hindi natin to kailangan Doon lang sa natin. So, yan. I-info. Pero, mas i-info. User na lang to. User get single user. Parang maganda pakinggan. Get single user. So, yan. So, dahil nasa na natin yan, itong get single user na ito, gagamitin natin yan dito. So, edit na yan. So, try natin ngayon, try na natin ano mo nga yung gamitin yung variable na to. Check na muna natin ang isa. Check muna natin. Palitan muna natin itong save ng update. Sure. Check na natin. Hindi gumana So, error na agad optimize ko muna. So, ngayon, ayan na. Pag click ko tong edit, lahat makuha niyo yung ID, kung anong ID1. O, ayan, nakuha naman natin. So, check natin yung dapat si Juan tamad na kuha. Sa kuha, yun. Nakuha na natin, palabasin na natin yung mga data. So, edit. Ngayon, ganito lang yung ating gagawin.
So, copy natin yung value na to, paste natin dito. Okay, ipalit natin sa old. So, lagyan natin yung email dito, tapos copy, paste natin dito. Tapos, lagay natin yung rule, paste natin dito sa password. Password. Lagyan natin yung password. Ayan. Check natin. So, ayan, naglabasan na, di ba? So, dito hindi nag-fix. Kasi mayroon to isang way para ma-default nyo sa ano. So, need mo siyang, so, hindi ko muna siya aayusin. Ba't na to? Dapat, ano to eh. Pwede kasi yung nilagay dito sa rule na to eh. Pwede tayo mag-hidden dito ng value. User, sa user, pwede natin tanggalin muna yung isang user. Yan na muna. So, yan. User. Yan, user. So, ngayon, yan na muna. Dinanggal ko na isang user. Ayan. So, yan. Dahil na-edit na natin, syempre magpapasa tayo ng ID dyan. Yung ginagawa natin sa mga edit dito, pinasa natin dito. So, ayan o. Magpasa tayo. So, kunin ko lang to. Copy ko lang. X ko na to. So, pasa natin dito. Paste natin dito. Pasensya na talaga kayo dun sa nangyari. User, hindi nyo tuloy nagamit yung template. So, tagal na tuloy na part 20 na. Hindi nyo download. So, yan. Paste nyo dito. So, kasi need natin tong iba to. Iba to sa route natin gagawin. So, ayan. Punta tayo dito sa ating web. So, tulad ng iba, ganoon din. Update. Palitan lang natin yung edit ng update. So, ano natin? Gawin lang natin. Nawala yung R dito sa dulo. So, gawin natin, kasi post to eh. Gawin natin, ipopost na natin to eh. So, gawin natin yung edit ng update. Dapat ito ko yung edit na to sa taas. Get single data na lang dapat yun. Pero, ano lang, sample lang naman to eh. Ano yung name convention natin. So, copy lang natin to. Copy natin yan. Tapos, paste natin dito sa name. Kailangan nyo na makuha yung flow. So, ngayon, syempre, yan, tama naman. Instead na edit, gawin lang natin update. Yan. Tapos, copy natin tong update user na to. Gawa natin ng function dito. So, as usual, public, public, so, tab ko lang. So, yan. Paste ko yung dito. Saan yan? Ayun. Paste ko to. O, copy ko to pala. Sorry. Copy. Tapos, paste ko dito. Where na you? So, dito. Paste ko dito. Tapos, copy lang tayo dito. Huwag na tayo copy lang ako dito. Copy ko lang. Paste ko ulit dito. Paste na natin dito sa update user. Siyempre, ang kukunin natin validation yung default dito. Copy na natin sa add. Para hindi na natin i-type dito. Oops. Kukunin ko lang yung dito. Yung loob. Yung 4. Paste na natin dito. Yan. Tapos, instead na evacuation information, palitan natin ng user kasi sa user natin i-update. So, saan siya babalik ulit? So, babalik natin dito kapag after niya ma-edit. So, kukunin natin yung kanina admin. So, kaya kukunin natin to. Balik natin dyan. After niya update. Sobra na. Okay.
So, yan. Tapos, gawin natin ng 5. So, pasensya na ko yan. Hindi na tinamad lang ako. So, update user na lang dapat mo lang yun. User update has been update. So, yan. So, mag-update. Babalik din. Ngayon, syempre, punta tayo dun sa manage user. Na-exit ko pala yung manage user. Manage user. So, ang gawin natin dito is saan yung kanina? So, copy natin to. Paste natin dito. So, punta tayo dito sa ating admin controller. So, copy ko lang tong update. Is manage user. Yan, manage paste dito. So, yan. So, optimize ko muna. Yan. So, ayan. So, na-optimize na natin. Yan. Ngayon, gusto natin Jandu 1. Jandu that yun. Tapos, sige, yan lang muna. Submit ops. Admin. So, ano nga muna natin yan? Gawin na lang muna natin to. Is huwag muna natin i-drop down yung edit. Gawin muna natin to ng text lang. Ayan, ang ganito lang. Ang na natin gusto ko lang i-default lang muna. Ganyan lang muna natin. Tapos, nangyari. Ganyan lang ko lang. Gawin ko lang muna ng input. Yan. Tapos, palitan lang natin ng rule. Temporary gawin na natin ng input. Ganyan lang muna gawin natin. Ito lang naman. Gawin natin rule. Gawin natin ng rule. So, check natin ano result. Ayan. So, admin. Huwag na natin. So, pwede natin disable. Hindi ko naman yan yung update natin lagi. Ayan. Tapos, gawin natin dyan dito. So, update. So, ayan. Nag-update na. Pansin nyo, nalagyan natin ng 1. Naging dyan do 1. So, ayan. Nagawa na natin. Ngayon, gusto natin siyang i-delete. Delete ng isang delete na natin yung data na to. Ayan natin gagawin. So, dito sa manage, balik ulit tayo dito. So, palitan lang natin ng user. So, gawin natin ng route. So, sa edit ay sa delete kasi mabilis na lang naman ito. So, yan. Gawin natin ng copy lang tayo dito ng isa. Sa delete. Copy lang tayo tapos paste natin dito. Ngayon, palitan natin ng delete user. Tapos, delete user para goods. Tapos, user naman to tama naman yung match naman to sa ginawa natin dito sa route yata. Admin user, delete admin user. So, tama naman. So, ID. Papasya sa ng ID. Yun, tama naman. Ngayon, gawin natin ng function sa controller. Dito sa admin controller. So, ayan. Public function. Tatab ko lang para hindi ko na matype. Tapos, kuha tayo dito sa delete. Edit. Mabilis. Admin user. Delete. Saan ko ng mga delete. So, ayan. Copy lang ako ng delete dito. At i-paste natin sa delete. Delete. So, yan. Paste natin dito. Pero mag-error yan kasi wala tayong binatong ID dito. Pero yung ito, palitan natin yung evacuation ng information ng user. So, saan siya babalik ulit? Sa delete. Doon sa manage user. After nyo ma-delete. So, palitan natin ng user. Tapos, ibabalik natin dito kapag na-delete na. Sa route na to. Ayun, goods. Tapos, punta tayong manage user. Copy ulit tayo ng isa dito. Para sa ilabas yung message. Kapag na-delete. So, copy natin tong
Delete na to. Paste natin dito. Paste natin pati dito. Ayan, test na natin kung mag-delete na. Siyempre, need niya ng optimize para sa mga na-update na code o nadagdag. So, yan. Pansin nyo, bumalik na para ma-refresh yung buong page. Ngayon, gusto ko i-delete tong last yung inactive. So, delete ko. Bang! So, user has been deleted. So, ayun. Sana may natutunan kayo. So, dahil nagawa na natin lahat to, nagawa na natin yung type calamity, barangay, evacuation center, evacuee, information, review settings, users. Ito na tayo sa report. So, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan yung mga klase ng report. Yun. So, yan. Magagamit ko talaga ito lahat kasi hanggang sa report, may mga chart na siya. May mga chart eh. Bar chart. Ano ata ito eh? Ano bang, to? Yung circle na yan. Ayan. So, yan. Cut muna natin yung video tapos isunod na natin yung reports na yan. Ang dami niyan din yung reports na yan. So, yan. Sana may natutunan kayo. At huwag nyo akong kalimutang subscribe sa aking YouTube channel. So, yun. Maraming salamat.